ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774. Your old 774 Balita ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. At sa lahat po ng mga nakatutok sa DWWW 774 sa 107.9 di WHTFM Dagupan City. Mga nakikinig po via mobile app at ganoon din sa mga nanonood sa Facebook Live at YouTube. Araw po ng Biyernes, November 8, 2024, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, paglago sa gross domestic product ng bansa bumagal sa third quarter ng taon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi makadadalo sa APEC Summit sa Peru sa susunod na linggo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinasalamatan po ang Singapore sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Pagpapadala ng seasonal workers sa South Korea ng 7 LGU sinuspinde ng DMW. Senador Sherwin Gatchalian ipinaubaya na po sa LTO ang pagdidesisyon hinggil sa luxury vehicle na may peking protocol plate number 7 na pag-aari o pagmamay-ari umano ng kanyang kaanak. Mga pagbabago sa polisiya sa Amerika sa pamumuno ni US President-elect Donald Trump makakaapekto sa Pilipinas. At sa Metro News, isang club sa Quezon City ipinasara makaraang makapagtala ng panibagong kaso ng Mpox. Provincial News, Red Alert, nakataas na sa Ilocos Region bunsod ng bagyong Marce. Sa international news naman, 16 taong gulang pababa ng mga bata sa Australia, pagbabawalan ng gumamit ng social media. Sa ating sports alert, defending champion FEU cheering squad huling magtatanghal sa UAAP o 2024 UAAP cheer dance competition. At sa showbiz, hello, love again nina Catherine Bernardo at Alden Richards ipalalabas po sa Asian World Film Festival. Balitang kakaiba, may sakit na lalaki sa China dinala sa bangko habang nakahiga sa hospital bed para lang ma-access ang kanyang account. Alas 6:45 po ng umaga, kami ho ang mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Nasa 5.2% ang naitalang paglago sa gross domestic product o GDP ng bansa sa ikatlong quarter po ng taon. Sa ulat po ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang naturang GDP ay mas mababa sa naitalang 6.2% noong second quarter ng taon at 5.8% noong first quarter ng taon. Ayon po kay National Economic and Development o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangang sumampa sa 6.5% ang GDP growth ng bansa sa fourth quarter ng taon upang makamit ng bansa ang target na 6 hanggang 7% na GDP para sa 2024. Inihayag ni Balisacan na ang pagbagal sa paglago ng ekonomiya ay bunsod ng pinsala sa agrikultura ng El Nino phenomenon, mga bagyo at pag-ulang dala ng habagat sa kalagitnaan po ng taon. 774 Balita Ngayon. Hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Lima, Peru. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, tututukan ng Pangulo ang pagtugon sa domestic concerns at ang mga kalamidad na tumatama sa bansa. Kaugnay nito, itinalaga na lamang ng Pangulo si DTI Acting Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque upang maging Special Envoy sa APEC Leaders Week. Gaganapin ang APEC Summit sa November 10 hanggang 16 ngayong taon. 774 Balita Ngayon. Nilagda na po bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act o Republic Act 12063. Ayon kay Pangulong Marcos, ang batas ay inaasahang tutugon sa problema sa job skills mismatch, underemployment at unemployment sa bansa. Sa ilalim ho ng batas, mas matututukan ng pamahalaan ang mga manggagawa at empleyado na pinakamahalagang asset ng bansa.
Dagdag pa ng Pangulo, bibigyan ng mga pagsasanay ang mga manggagawa na akma sa demands ng iba't ibang industriya. Ito anya maghahanda sa mga manggagawa para sa aktual na trabaho. At bukod po dito, makatutulong din ang batas sa paglikha ng resilient o matatag at globally competitive na Filipino workers na kayang sumabay sa nagbabagong labor market. 774 Balita Ngayon. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gobyerno ng Singapore sa pagpapaabot ng tulong sa bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Inihayag ni Pangulo Marcos ang kanyang pasasalamat kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telepono. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang mas lalo pang lalalim ang ugnayan ng dalawang bansa at makakabuo pa ng mas maraming paraan upang masuportahan ang bawat isa sa rehiyon. Sinabi pa ng Pangulo na napag-usapan din nilang ipagpatuloy ang partnership mula sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa 774 Balita Ngayon. May 12 minuto pa bago mag alas 7 ng umaga, pansamantalang sinuspindiho ng Department of Migrant Workers o DMW ang deployment ng seasonal workers sa South Korea sa pamamagitan ng Local Government Units o LGU. Kasunod po ng ulat ng illegal recruitment activities. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang desisyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na pigilan ang mga labag sa batas sa pagproseso ng recruitment. Inihayag pa ni Kakdak na itinigil ang pagproseso ng mga manggagawa sa ilalim ng Seasonal Workers Program o SWP sa South Korea mula sa 7 LGU, ngunit tumanggi na ang kalihim na tukuyin ng mga ito. Gayunman, sinabi ni Kakdak na dapat gumawa ng hakbang ang mga LGU upang masawatang illegal recruitment sa mga seasonal workers. Sinabi naman ni DMW Undersecretary Bernard Olalia na nasa 37 kaso na ng illegal recruitment ang naisampa ng mahigit 100 complainants. 774 Balita Ngayon. Ipinauubaya na ni Senador Sherwin Gatchalian sa Land Transportation Office o LTO ang pagsasagawa ng investigasyon hinggil sa luxury vehicle na may PEKEM Protocol Plate Number 7 at dumaan sa EDSA busway. Mabatid na ang luxury vehicle ay pagmamay-ari ng Orient Pacific Corporation kung saan board members ang ama at kapatid ni Gatchalian na si William at Kenneth Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na naglabas na ng pahayag ang kinatawan ng kumpanya kaya iniiwan na niya sa LTO ang kanilang susunod na magiging hakbang. Kahapon nanood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na, tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Giri ng senador na kumpirmahin kung kapatid niya ang may-ari ng sasakyan at muling iginiit na hayaan ang LTO na mag-imbestiga. Actually, hindi naman kasalanan ni Senator Sherwin. Kung meron mang inihatid yung driver, hindi si Senator Sherwin na may kasalanan. Ibig sabihin, gumawa ng bagay na hindi dapat yung driver. Yan ang problema doon. Ang ano doon, yung Napahamak yung protocol senador. plate number, Yes. paano napunta doon? 774 Balita Ngayon. Samantala po naman si Papang Balito, mapilaho ang COMELEC sa Kongreso na maglabas ng desisyon sa Disyembre kung ipagpapaliban muna ang pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa susunod na taon. Inihayag ito ni COMELEC Chairman George Garcia makarang isulong sa Senado ang isang panukalang batas na layong ilipat sa May 11, 2026 ang pagsasagawa ng BARM polls mula sa orihinal na petsa na May 12, 2025. Sinabi ni Garcia na hindi naman nila pinupressure ang Kongreso ngunit hanggat maaari ay nais silang malaman na kung matutuloy ang eleksyon sa BARM dahil mag-iimprenta na sila ng balota sa huling linggo ng Disyembre. Ani Garcia, hanggat walang batas hinggil sa pagpapaliban ng BARM elections ay magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa eleksyon gaya ng pagtanggap ng Certificate of Candidacy at accreditation of regional political parties. 774 Balita Ngayon. Asahan ng ilang pagbabago sa mga pulisiya ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni US President-elect Donald Trump na makakaapekto sa Pilipinas. Sa panayam ng DWWW kay political analyst Professor Froilan Calilong, sinabi nitong sa ilalim ng Trump administration, asahan na ang mas madalang na presensya ng Amerika sa Southeast Asia na magiging malaking hamon sa Pilipinas lalo na sa issue sa West Philippine Sea. Inihayag din ni Calilong na malapit na magkaibigan sina Trump
Trump at si Chinese President Xi Jinping, kaya posibleng kailanganin ng Pilipinas na mas palakasin pa ang depensa ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo o hindi kaya'y humingi ng tulong sa iba pang kaalyadong bansa. Aasahan natin medyo lower yung presence ng US dito sa Southeast Asia. And this might potentially embolden China's actions in the South China Sea. Ngayon, para sa atin, this is a very challenging position kung hindi masyadong makikialam ang US dito sa Asia Pacific, kasi kakailanganin natin na i-boost ng mas maigi yung ating self-reliance on our territorial defense or seek additional security partners other than the United States. Bukod sa usapin sa defense and security, sinabi ni Kalilong na makakaapekto rin sa ekonomiya at sa mga Pilipino ang America First policy ni Trump, kung saan posibleng mawalan ng trabaho ang ilang Pilipino na nasa BPO at maaari ring maapektuhan ang remittances sa bansa. Asahan na rin niya ang pagpapatupad ni Trump ng mas mahigpit na immigration policy na makakaapekto naman sa mga Pilipino na naghahanap ng oportunidad sa Amerika. Di ba, meron tayong tinatawag na offshoring. Siya sa kanya ang gusto niya, reshore. Ibig sabihin, ibabalik sa Estados Unidos yung mga trabaho na ino-offshore. This might mean tighter regulations affecting our BPOs in the country. No? Tapos yung kanyang stance doon sa restrictive immigration policies could affect the flow of remittances. I'm looking at a more restrictive immigration process. It could negatively impact the large Filipino diaspora in the U.S. as well as those seeking opportunities in the U.S. Correct. This may result in stricter visa requirements, affecting family reunification or skilled migration. Yan po ang pahayag ni political analyst Professor Froilan Calido. 774 Balita Ngayon. Handa raw mag-inhibit po sa pagdinig ng House Quad Committee sina Representative Dan Fernandez at Benny Abante na co-chairs ng komite. Ito ay sakaling talakay ng komite ang alegasyon ni Police Chief Colonel Hector Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Abante upang sang-ayunan ng salaysay ni dating PCO General Manager Royina Garma, partikular ang tungkol sa reward system sa war on drugs. Inihayag ni Fernandez na layo ng kanyang pag-inhibit na matiyak na magiging transparent, impartial at honest ang investigasyon. Ito anya ay para sa integridad ng Quadcom at para hindi dungisan ang imahe ng komite. 774 Balita Ngayon. Sisimulan na ng Department of Transportation ang operasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 ngayong buwan bilang pagtugon sa holiday rush. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, 5 mga bagong istasyon ang bubuksan na magdurugtong sa Quezon City hanggang Parañaque kung saan naabutin lamang ang biyahe ng wala pang 1 oras. Ito ang Redemptorist Chana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station na dating sukat. Nasa 80,000 ang mga pasahero kada araw ang tinatayang madaragdag sa bilang ng pasahero sa LRT-1 sa oras na magsimula na ang operasyon nito. Sa kasalukuyan ay nasa 320,000 ang average ridership ng LRT-1 kada araw. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, may 3 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Samantala po naman, balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. Police Major General Bernard Banac ipinremote ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Police Lieutenant General. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Tinaasan ng ranggo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police Major General Bernard Banac. Ito ang kinumpirma na Executive Secretary Lucas Bersamin matapos pirmahan ng Pangulo ang promosyon ni Banac bilang Police Lieutenant General ng Philippine National Police. Batay sa liham ni Bersamin kay DILG Secretary John Vic Remulla, opisyal nitong pinababatid sa kalihim na napromote na si Banac sa mas mataas na ranggo. Si Banac ay kasalukuyang direktor ng Area Police Command sa Western Mindanao. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. Senador Win Gatchalian hindi kinukonsente ang paglabag sa trapiko na ginawa ng kumpanya ng kanyang ama at kapatid. Ang balita hatid naman ni Conde Bata. Conde.
Hindi kinukonsinti ni Senator Sherwin Gatchalian ang ginawang paglabag sa batas trapiko ng puting SUV na pagmamay-ari ng Orient Pacific Corporation kung saan board members naman ng kumpanya ang ama at kapatid ng senador. Sa inilabas na statement ni Gatchalian bilang public servant sa loob ng 23 taon ay palagi siyang tumatalima sa mga alituntunin at batas ng bansa. Anya pa, naging prinsipyo niya bilang isang lingkod bayan sa loob ng mahabang panahon ang pagsunod sa batas sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Gatchalian, ang isyu patungkol sa ginawang paglabag ng SUV ay nasa kamay na ng Land Transportation Office at responsibilidad ng ahensya na solusyonan ang naturang problema. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon ng media na makausap tungkol sa isyu ang senador, ay hindi naman kinumpirma ni Gatchalian kung sa kapatid nga niya ang Cadillac Escalade na iligal na dumaan sa EDSA busway na muntik nang makasagasa sa Lady Enforcer at tumakas pa sa mga otoridad. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Dating Pangulo Rodrigo Duterte inakusahan ni dating Police Colonel Eduardo Asierto bilang protektor ng mga drug lord. Narito po report ni Grace Mariano. Sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee, tahasang inakusahan ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektora ng mga pinaghihinalaang drug lord. Tinukoy ni Asierto na umano'y mga drug lords ang mga malalapit na kaibigan ni Duterte na sina Michael Yang at Alan Lim na kilala rin bilang Lin Huixiong. Kwento ni Asierto noong 2017 ay binuo ng kanyang grupo ang isang intelligence report na nagdedetalye sa pagkakasangkot ni Yang at Lim sa kalakalan ng iligal na droga. Binanggit ni Asierto na base sa Intel report siyang umano ang nag-ooperate ng mga drug laboratory sa Mindanao mula pa noong 2000, kasama na ang nasa Dumoy, Davao City na sinalakay ng mga otoridad noong December 31, 2004 kung saan mahigit 100 kilo ng shabu na nakakahalaga ng 300 million pesos ang nakumpiska. Dagdag pa ni Asierto, siyang na alias Dragon dahil sa tattoo nito sa likod ay miyembro ng Johnson Chua Drug Syndicate na pinamumunuan ni Johnson Koo na nakabase sa mainland China. Ayon kay Asierto, si Lim naman umano ang in-charge sa pagpasok ng imported na ipinagbabawal na gamot sa tulong ng mga opisyal ng Bureau of Customs at ito rin ang nasa likod ng Shabu Laboratory na niraid ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cavite noong Hulyo 2018 kung saan na-recover ang 10.4 billion pesos na halaga ng shabu at mga kagamitan sa paggawa nito. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. PNP tinuturing ho ng welcome development ang pagbuo ng task force ng DOJ na siyang mag-iimbestiga sa umano'y EJK sa nakalipas na Duterte administration. Ang balita naman hatid po ni Angel Garcia. Angel. Welcome development para sa Philippine National Police ang pagbuo ng task force ng Department of Justice sa siya mag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, makikipagtulungan ang PNP sa National Bureau of Investigation at sa DOJ upang magkaroon ng credible investigation sa mga controversial na kaso na tinalakay sa Quadcom hearing. Nauna na nagsagawa ng sarili nitong pagsisiyasat ang pambasang pulisya sa mga sensational cases, partikular na ang kaso ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sa ngayon, kinukumpleto na lamang ang ilang dokumento para sa pagsasampa ng murder cases laban sa mga nasa likod ng pagpatay kay Barayuga. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Gobyerno may sapat na pondo para sa mga kalamidad. Ayon po yan sa DBM. Narito naman na report ni Gina Mape. May pondo pang magagamit ang bansa sakaling may dumating pang mga kalamidad. Ang pahayag ni Budget and Management Secretary Amela Pangandaman ay matapos na ma-misinterpret ng ilang kritiko ng pamahalaan na naubos na ang pondo para sa kalamidad. Ito ay dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at El Nino phenomenon na tumama sa Pilipinas ngayong taon. Paliwanag ng kalihim hanggang October 24 ay mayroong 30 bilyong pisong quick response fund ang mga ahensya ng pamahalaan
gaya ng DSWD, Department of Public Works and Highways, Department of Agriculture, DepEd, DILG, Philippine National Police, DOTR, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense at DOH. Ngunit dahil sa tatlong sunod-sunod na bagyong Christine, Leon at Masi ay halos naubos na ang quick response fund ng mga nabanggit na ahensya. May natitira pa anyang 7 bilyong piso na maaaring hingi ng mga ahensya na sangkot sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang pondong ito anya ay maaaring kunin sa Unprogrammed Appropriation, Contingent Fund at Local Government Support Fund. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. Oras sa buong kapuluan, alas 7:04 na ho ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako pa rin si Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, ipinasara po ng Quezon City Government ang isang club sa lungsod. Makaraang maitala sa establishmento ang bagong kaso ng MPOX. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, sa ngayon, 6 na ang kaso ng MPOX sa lungsod at lahat ng ito ay naitala sa F-Club. Bunsod nito, nagdesisyon ng Quezon City LGU na ipasara ang establishmento upang maiwasang malagay sa panganib ang mas marami pang residente ng lungsod. Inihayag po ng City Epidemiology and Surveillance Division na ang pasyente ay isang 31 anyos na lalaki na bumisita sa F-Club noong October 5. Mababatid na naglabas na ang QC Business Permit sa Licensing Department of BPLD ng Cease and Desist Order o CDO at Notice of Violation laban po sa F-Club. Makaraan nitong tanggihan ang contact tracing team na nagsasagawa ng investigasyon. At dahil sa paglabag sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act. Gayunman, sa kabila ng standing Cease and Desist Order, ay nagsumiti ito ng panibagong business application sa BPLD sa ilalim ng bagong pangalan. Metro News. Metro News. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang company driver sa Valenzuela City dahil sa umano'y pagbebenta ng illegal na droga. Sa statement na inilabas ng NBI, nakasaad na ikinasa ang buy-bust operation sa Barangay Prada at doon na aresto si alias J sa aktong pagbebenta ng shabu. Hinihayag ng NBI na isinagawa ang operasyon makaraang makatanggap ng impormasyon na sangkot si alias J sa pagbebenta ng shabu sa paligid ng kumpanya. Ikinabahala ng kumpanya ang illegal na aktibidad ng suspect na posibleng magdulot ng paglaganap ng illegal na droga sa kumpanya at malagay sa alanganin ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Sa Balitang Promdi, red alert. Nakataas po sa ilang nakataas na sa Ilocos Region bunsod ng bagyong Marce. Ang detalye atid po ni Jonah Bakiran. Jonah. Idinaas na sa red alert ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Ilocos Region Emergency Operations Center ang kanilang alerto bunsod na rin ng banta ng bagyong Marce. Bukod pa rito, inaktibo na rin ang Charlie Emergency Preparedness and Response o EPR Protocol. Ang red alert ay inaaktibo sa panahon ng emergency kung saan mahigpit ang pagmumonitoring, koordinasyon at reporting habang ang Charlie EPR Protocol naman ay indikasyon ng high risk. Hiniling naman ng Council Secretariat ng RDRRMC-1 ang lahat ng local DRRM offices na magsumite ng paghahanda at situational reports sa kani-kanilang provincial DRRM offices para sa konsolidasyon at submission sa RDRRMC-1. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, 16 na taong gulang pababa ng mga bata sa Australia pagbabawalan ng gumamit ng social media. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Tatrabahuhin ng pamahalaan ng Australia na magpasa ng mga bagong batas na nagbabawal sa mga bata na wala pang 16 na taong gulang na magkaroon ng social media. Kaugnay nito, nangako si Australian Prime Minister Anthony Albanese na tutugisin ng mga tech company na mabibigong protektahan ng mga batang user ng social media. Magiging responsable anya ng mga tech giant at social media platform na tiyaking nasa hustong gulang na ang mga user sa halip ng mga magulang ang mga ngamba sa kaligtasan ng kanilang mga anak online. Inihayag pa ni Prime Minister Albanese na ipepresenta ang mga bagong batas sa mga pinuno ng estado at teritoryo sa Australia ngayong linggo bago ipakilala sa parlamento sa huling bahagi ng Nobyembre ngayong taon. Ako si Rosemay Miranda
Para sa DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Sports Alert! At sa Sports Alert, defending champion FEU cheering squad huling magtatanghal para sa 2024 UAAP Cheer Dance Competition. Ang detalye atid po ni Mika Fajardo. Mika. Inilabas na ng UAAP ang pagkakasunod-sunod ng performance para sa 2024 UAAP Cheer Dance Competition na gaganapin sa December 1 sa Mall of Asia Arena. Ang pagkakasunod-sunod ng pagtatanghal ay natukoy sa pamagitan ng draw lots kung saan una magpa-perform ang Ateneo de Manila University Blue Eagles na susundan ng University of the East Pep Squad at 8-time champion ng University of Santo Tomas sa Lingawi Dance Troupe, habang isasara naman ng Adamson University ang unang kalahati ng programa. Bubuksan naman ang season host na University of the Philippines Varsity Pep Squad ang ikalawang bahagi ng kompetisyon na susundan ng National University Pep Squad, De La Salle Animo Squad at tatapusin ng Far Eastern University Cheering Squad na naglalayong makakuha ng back-to-back titles at record na 22nd podium finish. Matatanda ang itinanghal na kampiyon ng FEUCS sa 2023 UAAP Cheer Dance Competition sa likod ng isang routine na inspired sa Super Mario Brothers. Sinundan naman sila ng National University sa ikalawang pwesto at pumakatlo naman ang University of Santo Tomas. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita! Sa atin namang showbiz balita, isa ang pelikulang Hello, Love Again na pinagbibidahan ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa bangay papalabas sa Asian World Film Festival o AWFF sa Los Angeles, California. Ayon sa AWFF, sisimulan ang film festival sa November 13 sa pamamagitan ng South Korean film na A Normal Family at sa November 20 naman matatapos ang festival kung saan ipalalabas ang Hello, Love Again. Sa Asian World Film Festival, ipalalabas ang iba't ibang pelikula mula sa halos 50 bansa gaya ng Hong Kong, Bangladesh, Cambodia, Georgia at India upang bagyang pagkilala ang magagaling na filmmakers. Ang Hello, Love Again ay sequel sa 2019 blockbuster hit movie ni Alden at Catherine na Hello, Love, Goodbye. Sa November 13 nakatakda itong ipalabas sa mga lokal na sinehan. Ilang araw na lang. Wednesday na, sa Wednesday. Yes, dito po sa bansa. Si Alden yung pumunta sa US, di ba? Tingnan natin. Ano Walang ka talaga, spoiler. Spoiler ka eh. Spoiler ka. Habang ipalalabas din ito sa iba pang bansa tulad ng North America, Middle East at Nako. Asia Pacific. Abangan natin yan. Marami talaga nag-aabang sa sequel na ito. Honest to goodness. Ako man, inaabangan namin ni Mama Olive yan. Oh, kasi gusto kong malaman kung bumalik ba sa Hong Kong si Catherine or si Alden ang sumunod sa ibang bansa. Oo. Di ba? Huwag tayong spoiler, baka magalit sila. At may magagalit pa ba doon? Doon ba sa sequel na to may nagalit pa? Wala na. Oo. Tsaka curious yung marami, bakit parang nag-iba na ng personality si Catherine. Doon sa teaser, di ba? Nakita mo na hindi na daw siya si Joy. Siya na Ano daw ay siya? si Marie. Bakit? Americanized na ba? Oo, bakit? Alamin natin yan. Dahil ba sa influensya? Dapat yan ang mga abangan sa November 13. Yes. Magkita-kita tayo. Saan? Sa Sinehan. mata. Ayan. Ayaw Marami po nag-aabang natin- dyan, promise. Oo, malamang Siguro, blockbuster na naman please yan. Walang spoiler ha. Yung una makakanood, walang ano Huwag ha. yung munang ichichika, syempre. Ikaw, Jackie, alam ko, may plano ka ha. Umayos kayo, ang lapit ng Green Hills. Sa November 15 pa daw sila manunood. Sa Green Hills? Green Hills. Sa Friday. Sa next Friday. Hindi Yan. kasi yata tayo pwede ng Thursday eh. Oo, kasi may mga trabaho pa. Hindi, kasama ako lang. Sama talaga nito. Yung sama, hindi, kasama ako lang. Ang dadaya nyo. O sige, meron pa ba? Ala na partner, yan lang po ang ating showbiz balita ngayong araw po ng Friday. Okay, showbiz balita. Love, hello, love, again. Balitang kakaiba! Balitang kakaiba, may sakit na lalaki sa China. Dinala ho sa bangko habang nakahiga sa hospital bed para lang ma-access ang kanyang account. Sigurista to Ande, baka meron naman talagang dahilan. Okay, alamin po natin ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, good morning. Wala pa. Sige, antayin natin siya kasi medyo ako dito eh.
Bakit ganun? Pwede naman niyang may bakit pagtatiwala sa pamilya. Bakit kailangan siya pa ang pumunta kahit Kasi- na nakaratay na siya sa hospital bed? Kasi pwede naman niya katiwala sa pamilya oo. or sino man. May asawa ba ito? Sige, May alamin ba ito? natin yan. Wala raw. So, ito ba? Ako nang ikaw na munang bahala sa ating balitang kakaiba, partner. Viral po ngayon. Hindi, viral ho ngayon sa social media sa China yung video ho ng isang babae na itinutulak ang isang hospital bed na may nakahigang lalaki habang nasa isang bangko sa Shandong province. Labasan yung Shandong na yan? Sa China? Sa China ho yan. Ayon po sa kaanak ng lalaking nasa hospital bed, napilitan silang dalhin sa ospital ang kanilang may sakit na kaanak, makaraang sabihin ng bangko na ang tanging paraan para ma-access ang account nito ay personal na pagharap ng pasyente. Ganun? Grabe naman. Nagpaliwanag naman ang pamilya sa bank manager na hindi na kayang pumunta ng kanilang kaanak sa bangko dahil malubha nga ang lagay ng kalusugan nito. Pero hindi raw nagbigay ng konsiderasyon ng bangko at iginiit na kailangan nilang makita ng personal ang lalaki. Ganun daw. Kailangan namin makita ng personal. Pinayuhan pa raw ng bangko ang pamilya ng pasyente na isakay sa ambulansyang lalaki upang madala ito sa bangko. Grabe naman. Pero ayon sa ospital, maaari lamang gamitin ang ambulansya sa mga health-related emergencies. Hindi rin afford ng pamilyang umupa ng private na ambulansya kaya wala silang ibang choice kundi itulak ang hospital bed kung saan nakarati ang lalaki patungong bangko. Grabe. Umani naman ang batikuso sa mga netizens ang kawalan ng konsiderasyon ng bangko at iginiit na dapat may exemption ng bangko sa kanilang polisiya lalo na kapag nakapagpapakita naman ng ebidensya ng pagkaka-admit sa ospital. Tama nga naman, ano? I don't know kung doon sa kanila ganun sila ka-strict. I don't know here sa Pilipinas, tanungin natin yung mga bankers, mga kaibigan nating mga magaganda at gwapong sa bangko nagtatrabaho. Ganito rin ho ba sa atin kung talagang hindi ho pwede at kailangan ma-access ho yung account ng isang pasyente? Ng account holder. Tinseng, Cecilia Profino. Pakisagot nyo nga yung mga tanong namin dito. Oo. Tin. Meron ba kayong binibigay na consideration? Mami Falconeri, pakisabi nga kay Tin, pakisabi po kay Tin, baka pwede niya sagutin yung tanong namin. Paano ho yun para ma-access niya? Kailangan ba talagang kahit nasa hospital bed siya, dadalhin talaga siya na naka-hospital bed? Oo, kailangan pa ba yung personal na presensya talaga? Parang namang parang wala ka ng awa doon sa humanitarian yan di ba? Nangangailangan nga sila ng pambayad doon sa ospital. Kukunin nila doon sa bangko. Dadalhin pa nila yung kaanak nilang nasa nakaharatay sa hospital partner, bed. wala silang pambayad sa ambulansya. Imagine mo, from the hospital, tinulak yung hospital bed, diba? Papuntang bangko, mga kaibigan. Para namang, anong klaseng bangko ho ito? Kung ganito ito, baka sa susunod na mga araw, magsara na ito. O kaya mawalan sila ng mga kliyente. Lalo nag-viral pala sila sa social media. Sa balitang kakaiba, sabi ni Itel Isam, nangyari na raw sa kanila na dinala talaga nila si Nanay Lusing sa bangko. Ay, grabe. May ganun talagang polisiya. Even dito. Anong bangko yan? Kahit hirap na hirap po si Nanay. Anong bangko yan, Itel Isam? May ganyan bata. Dapat makialam dito ang ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung may ganyang hong issue. Kasi di ba alimbawa sa ibang departamento, like for example sa pension. Para sa mapatunayan SSS. na buhay pa yung yung pensioner, di ba ang ginagawa natin may dyaryo? Yung updated yung date ngayon, pipicturean mo, hindi nyo na isasubmit mo. Para patunay na buhay pa. Pero hindi naman pwede na nakarate, dadalhin mo. Di ba? Ay nako, grabe naman. I hope and I pray na wala hong ganitong tawag dito. Tinan mo, grabe naman yun, sabi ni Tin. Dito bangko pa ang pupunta. May representative ng bank. Magkakaiba. Sabi ni Madam Tinseng ng BDO, pinopromote ko BDO, baka naman, Tin. Sabihin mo sa kanila, pwede namang magpa-ads dito ang BDO. Okay. Kasi sa BDO daw, Anong sabi? bangko pa ang pupunta para mag-witness ng lahat. Para mapakita ng personal yung sitwasyon. Salamat sa impormasyon na yan, Tina. Pero sabi naman ni Itelisam, siguro iba rin naman yung bangko na napunta niya. So maganda yung ginagawa ninyo, Tin. Magpa-commercial na kayo. Dahil dito,
panalo kayo. Ang estasyong ito may puso sa bawat Pilipino. Yeah! Yes. Anyway, mga kaibigan, sana hindi mangyari yan sa Dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Nakakalungkot tong isipin. Nakakadurog ho ng damdamin. Gusto kong durugin ho yung manager ng bangko. Siguro kung ako yung pamilya yung may pamilya noon. Darlene, maniwala ka sa akin. Katakot-takot ang maririnig mo sa akin. Lahat ng katatakutan paparinig ko sa iyo. Kasi ako, partner, ako na yung anuhin mo, gaguhin mo, wag lang ang pamilya ko. Oo, ni isa sa pamilya ko, wag mong kakantiin. Sabi ko nga sa iyo, yung akin ang Cavite. Yung akin ang Antipolo. Ay, nako. Hindi, totoo yun, di ba? Oo, totoo naman. Talaga. Tulad ho nun. Di ba okay. Maganda. Maganda yung sinabi ni Itelesam sa BDO. Kaya magpa-commercial na kayo. Sa BDO po, kailangan lang rin yung ATM niya. Ayaw nila video call o TAM, Marcos Special Power of Attorney. Sabi ko, pwede po ba na may representative sila muna sa bahay? Okay, gina. Okay, sige. Alright, okay, ganun. At least, marisolba ho natin yung ganitong sitwasyon. Kakaiba ho ito. Minsan kasi yung mismong na-hospitalize, siya yung may account. So, yun ang mahirap. Mahirap din kasi kung wala kang tiwala sa kapamilya mo, partner. Iba kasi yun. parang dito kasi sa usapang ito, parang walang tiwala yung kapamilya. Kung ATM to kung ATM, kasi access yung account so meaning ATM. Pero kung passbook yan, delikado tayo dyan. Hindi talaga pwede representative partner Hindi talaga pwede. If you're going to withdraw money, kailangan talaga yung account hindi holder. pwedeng representative yan. Dapat, pero kung magdi-deposit ka, Pwede yun. Representative ang magdi-deposito. Tulad nung ginagawa ni Ray Aguilar. At yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Talaga nangyayari noon. Nangyayari daw talaga, partner. Ang sabi ni Yadaw Dayaw Abel, baka nabago na ho ngayon kasi iba na yung sinasabi ni Tin Sabi ni Tin, pumupunta na yung pero sabi nila Yaw Abeliano Cortez, 2020 pa naman. Dinala nila yung pasyente sa bedridden na po pasyente ayun sa Tarlac. Before yun siguro, baka na po meron na hong bagong patakaran naman for the sake of for the sake of syempre humanitarian reason, diba? Opo, sige po. Hindi po yun ang topic natin today, no? Pasensya na po. Ulitin po natin yung ating topic, baka pero pwede maging topic, no? Anong masasabi nyo ho dito? Hindi, pero yung amin po, mag-text na ho kayo ngayon, pangalan ninyo, yung full address, at yung inyong kasagutan, bakit bakit ka certified ka newsy? Ito pa, dagdag natin tanong. Kailan ba ninyo nakilala ang DWWW? At bakit magmula noon, tumututok na kayo? Isa pang tanong, bakit kayo loyal sa himpilang ito? Ano ba ang naibigan ninyo? Huwag nyo naman sabihin dahilan lang sa akin at si Darlene. Anong mensahe nyo na pagbati sa DWWW 774? Okay? Sige, hindi ho topic yung Yung balitang kakaiba, hindi po yung topic. Pero magandang topic siya. Relax, Pero magandang topic siya, di ba? Alright, sige, sama natin. 7:22 in the morning. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Biyernes na ho, mga kanyusik, November 8, 2024. Kami ho ang yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman ang inyong Joel Balasakit, Ma'am Gurosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 47 days bago ang araw ng Pasko. Maraming salamat. Hanggang sa Lunes, 7:23.